Dahil naman sa sunod-sunod na kilos protesta ng iba't ibang grupo, sinabi ng dating Defense Chief na si Norberto Gonzales na may posibilidad umanong magdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang balita ni Almar Fersuelo. Yes, Admar, yun nga yung sinabi ni former Defense Chief Norberto Gonzales kapag nagiging nahihirapan na yung Malacanang dahil nga sa lakas ng panawagan ng taong bayan ay maaari itong itong humantong sa pagdedeklara ng martial law. Nitong Martes, maraming kababayan ang naabala dahil sa matinding traffic na dulot ng isinagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City. Panawagan ng grupo ang hustisya at pananagutin ang mga tinuturing nilang utak ng umano'y korupsyon sa bansa. Kung matatandaan, marami ring mamamayan ang nagpahayag ng pagtutol sa umano'y selective justice ng kasalukuyang administrasyon. Kabilang dito ang sinasabing pagpapakulong sa mga kritiko at sa mga tumutuligsa sa umano'y maling ginagawa ng pamahalaan. Ayon sa dating Defense Chief at Standard Bearer ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas na si Norberto Gonzales, bunga ng umano'y panggigipit ng pamahalaan ang sunod-sunod na kilos protesta. Anya, hindi lamang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang lumalahok, kundi maging ang iba't ibang grupo at sektor, kaya naniniwala siyang hindi natitigil ang ganitong mga pagkilos. Ang tingin ko dyan, hindi natitigil to Sakali na napatigil itong Iglesia, meron pa rin susunod sa palagay ko. Tuloy-tuloy na yan. Ito na yung nakikita ko na pattern para talagang kami hihilingin na siguro pagbago ng bukid. Binigyan din ni Gonzales na kahit ginagamit umano ng pamahalaan ang lahat ng makinarya nito upang usigin ang mga nasa katotohanan, mananaig pa rin anya ang boses ng taong bayan. Aligay, kung mananaig yung boses ng taong bayan, kung pasaysayan ang titignan. Alam mo, nung panahon ni Marcos Sr., may martial law noon. Tapos diktadura pa. Wala pang laya ang ating mga kababayan. Talagang pwede ka talaga arestuhin, ulihin, torture, lahat nangyayari noong araw. No? Pero natuloy po rin yung People Power Revolution. Kasabay nito, binanggit din ni Gonzales ang posibilidad na maaring magdeklara ng martial law si Pangulong Marcos Jr. May nakirinig tayo na may plano siyempre na ganyan. Talaga naman ang Malacanang, kung nakikita talagang tagilid na, isa sa mga gagawin nila pamamarahan na para manatili sa pwesto ay martial law. Sa huli, nagbigay si Gonzales ng mensahe sa mga Pilipino, lalo na sa mga naaabala sa mga kilos protesta. Mga kababayan natin, alam nyo, akala nyo lang abala nila. Pero ang isipin natin, yung damage, yung pagkasira ng nabukasan natin. At pagka ito, mahal na punoy nating araw, nasisira yan dahil sa laki ng pagnanakaw. Nakikita naman natin ang mga pagkilos ngayon ay patungo sa nais nila na baguhin ang itong prevailing situation natin. Abay, kung talaga bang magsasaksi at maramiling yung pagsilos para mabago ang gobyerno at mabawasan o mawala ng pagnanakaw, napakalaking gaan sa buhay natin yan at napakaganda niyan sa kinabukasan natin. Kaya kung naabala kayo, huwag nyo masamain yan. Unawain natin yan. At kung maganda pa nga, kung sasama na tayo sa kalsada, nang mapabilis siya. Samantala, Admar, Jade, andito tayo ngayon sa People Power Monument dito sa White Plains sa EDSA dito sa Quezon City, at makikita nyo sa inyong TV screen nakalinya na, nakabantay na dito yung mga polis. Nakalinya lang dito sa may concrete barrier kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na parang na-recover ng mga otoridad itong bahagi na to ng EDSA, at ngayon ay hinihintay na lang nila yung ang MMDA na magkalipat ng mga concrete barrier kasi nausog na ng mga otoridad o napakiusapan ng mga otoridad yung driver ng bus na nakaharang dito kahapon, kasi kahapon ang sitwasyon dito isang lane lang ang nadadaan. Yes, Almar.
Opo, yan po yung kasalukuyang sitwasyon dyan po sa EDSA People Power Monument kung saan makikita po natin medyo tuloy-tuloy na po yung daloy ng trapiko sa mga oras na ito dyan mismo sa kung saan ay sinasagawa po ang rally ng iba't ibang grupo sa pangunguna din po ng INC at ng ilang pang mga grupong nagkikisa sa pagtitipon dyan.